Ngayon, ako kasi bro, naniniwala ako na ang bugtong na anak ay hindi Diyos. Kasi ganito ito ang tanong ko Kung ang anak ay Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao, ito ang tanong ko bro, paki-resolve lang ha. Kung ang anak ay Diyos na sa kanyang original na kalagayan, before siya magkatawang tao, nung nagkatawang tao siya, nasaan napunta yung kanyang pagka-Diyos? Nasa bahagi ng pagkatao niya. Kasi ano yun eh. Nature yun eh. Hindi naman iaalis yung nature. Halimbawa, ikaw, tao ka. Yung nature mong magutom, di mawawala yan. Yung nature mong mauhaw, di mawawala yan. Yung nature mong maihi, hindi mawawala yan. Kahit pag nag-iba na yung nature mo, halimbawa, nag-resurrect ka na, nag-iba na yung nature mo doon, hindi ka nagugutumin. Hindi ka na uuhawin. Parang ganun lang yan. Yung pagka-Diyos ni Kristo nandyan, halimbawa, paglalakad sa tubig, hindi nature ng tawang maglakad sa tubig. Gumawa ng himala gamit ang sariling kapangyarihan, hindi yan nature ng tao. Yung makabasa ng puso ng iba, hindi nature ng tao yan. Ba't nasa kanya? Ba't kaya niyang gawin? Kasi dalawa nature niya. Nature ng pagka-Diyos at nature ng pagkatao. Next question. Okay. Salamat Teka lang bro. Ngayon, ang tanong ko kanina, sabihin, nung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Wala ko sinabing hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Wala ko sinabing ganon. Gusto mo basahin ko sa Bible anong hinubad niya? Yung pagkapantay sa Diyos. Yung pagkapantay. Pero yung pagka-Diyos, di niya hinubad yun. Nung nagkatawang tao siya, ano ang transformation na nangyari? Anong transformation? Ano ang transformation na nangyari nung hinubad niya yung kanyang pagkatao? Ano ang naiwan? Hinubad ang kanyang pagkatao? Wala ko nabasa hinubad ang kanyang pagkatao. Hinubad, yung siya'y nagkatawang tao. Yun siya'y nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao. Kaya mo bang ipaliwanag sa akin kung anong pangyayari? Paano nangyari na siya hinubad niya? Wala, hindi. Hindi ko mag-get yung tanong mo eh. Hindi ko mag-get yung tanong bro. Ano yung essence ng tanong mo? Hindi, ang tanong ko bro, nung siya ay nagkatawang tao na siya. Nasaan ngayon yung kanyang pagka-Diyos? Sabi ko nga, nasa kanyang katawan eh. Babasahin ko sa Biblia ha. Hindi nawawala yun. Ito, basahin ko ha. Yan ay nasa nasa Colossus 2:9. Basahin ko muna saglit ha. Hindi nawawala yun. Colossus 2:9, ang sabi ganito. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Kung sa Bisaya, ito ang pagkakasabi sa Bisaya. Ang tinuod, si Kristo na himong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. Tagalogin ko yung linyang yan. Ang totoo, si Kristo naging tao. Pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Yun. Anong translation, anong version yung ginamit na Biblia, brother? Colossus 2:9. Anong version ng Biblia? Ang salita ng Diyos sa Tagalog, ang pulong sa Diyos sa Bisaya. Okay. Sige. So, ang ibig sabihin sa madaling salita taga bro, nung nagkatawang tao ang anak, ay hindi pa rin nawala sa kanya yung pagiging Diyos. Hindi nawala sa kanya. Kaya nga siya nakalakad sa tubig. Kaya nga siya nagkakagawa ng himala gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Kaya nga niya nabuhay na maguli ang kanyang sariling katawan. Kaya nga niya kayang basahin ang puso ng ibang tao kasi ang nature niya sa pagka-Diyos niya nasa kanya, hindi nawala. Okay. May nakalimutan ko yung versikulo kasi hindi ko na nakasasabi sa Biblia, walang makakagawa ng ganitong mga bagay maliban sumasa kanya ang Diyos.
yung malibang sumasa kanya ang Diyos, ito ba mismo yung Diyos anak Ah, yung na nasa katawan ng anak? kailangan mailabas mo yung talata niya. Baka kasi ibang tao tinutukoy niyan eh. Kay ibang tao. Hindi, si Kristo yung Kung bro. si Kristo naman tinutukoy doon, sumasa kanya ang Diyos, ibig sabihin yung ama niya. Ayan sa ano eh, sa 1:1, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos. O di ba? O Oo. sumasa Diyos. Ibig sabihin, kasama siya ng ama. 17:5 ng Juan, kasama niya ang ama bago palikain ng mundo. O next question bro. Ito, hindi pala, malila yung ano ko. Ito talaga eksaktong salin, no? Sumagot si Juan at sinabi, John chapter 3 verse 27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ipinagalob sa kanya mula sa langit. Ano yan? Ibig sabihin kung, John 3:27? oo, John 3:27? Sino ang oo. tinutukoy dito, bro? Si, At, si at Kristo. ating Kasi, ating ano to, conversation to bro ni Nicodemo at saka ni Kristo eh. Tingnan mo ha, baba. okay na. Nakuha ko na. Sige. Oo. Yun, kasi agree ka ba o tututol na kaya nagagawa ni Kristo ang mga bagay na yon dahil sumasa kanya ang Diyos? Mukhang Yung mga paglakad sa mukha tubig. yatang hindi tingnan ko lang, basahin muna natin yung talata ha. Sa Oo. John at isimulan sa John 3:23. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao upang magbabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudiyo tungkol sa bautismo. Tagasunod ni Juan at ang isang Hudiyo tungkol sa bautismo. Yan. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan ay ipinakikilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin. So, kinakausap Ayun. si John the Baptist at ang ang tutukoy niya yung isa, nagbabautismo na rin. At Oo. nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, walang Okay. magagawa ang tao kung hindi pinahintulot ng Diyos. So, ang tanong mo dito ngayon, Itong pinapatungkol ni Juan ay si Kristo. tama, si Kristo bro. Tapos, Okay. Ang sabi ni Juan, ah sa 27, sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito ipinagalob sa kanya mula sa langit. tama, So, walang problema. okay. Tama, oo. So, ang punto, ang tanong ko, kaya agree ka ba kung kaya nagagawa ng bugtong na anak na lumakad sa tubig o magpadilat ng bulag, magpagaling ng sakit, bumuhay, even bumuhay ng patay, ay ito ipinahintulot lamang sa kanya. Ay, tama O bro. ipagkaloob lamang sa Tama kanya. bro. Pinipili lang ni Kristo yung yung isabihin sa kanya. Halimbawa, yung pagsabi kung kailan siya babalik. Oh. Bakit siya pumapailalim? Kasi nung nagkatawang tao siya, hinubad niya ang kanyang pagkapantay. Kaya niya ginagawa yun para ipakita na sa kalagayang yun, mas dakila sa kanya ang ama. But it doesn't follow na hindi sila pantay. Pantay talaga sila. Nung nagkaanyo siyang tao, sabi niya, mas dakila kasi nasaan yung tao na siya. Kaya kung sinabi ni Juan yun, but it doesn't mean na hindi siya Diyos. Katunayan, basahin natin yung John chapter 1 verse 30. Total, ginamit mo si John the Baptist. Basahin ko yung John chapter 1 verse 30. Anong sabi dito ni ni John the Baptist? He is 1 the verse 30. one, he is the one I was talking about. He's referring to Jesus Christ. He is the one I was talking about when I said, soon a man is coming. Soon a man, sinong man to? Si Kristo. Is coming who is far greater than I am. For he existed long before I did. Sa madaling salita, bago nag-exist si John the Baptist, matagal nang existed ang taong ito na paparating. Soon a man is coming who is far greater than I am. For he existed
long before I did. Eh kung pag-uusapan na katawang tao, mas nauna pa si John the Baptist eh. Pero sa existence, mas nauna si Kristo. No. For he Okay. existed long before I did. Tao ba yan? Hindi pa naipapanganak, nakakapagsalita na. Basahin natin. Hindi pa siya naipapanganak, nakakapagsalita na siya eh. Hebrew chapter 10 verse 5. That is why Christ, when He came into the world, said, you did not, Tagalogin natin kasi masyado maraming English. Eto, Okay. dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-ali pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo ibig sa berdabana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sasalita na pala siya before pa siya nagkatawan tao. Oh. Next question po, hindi Okay. di tao yan. Ibig sabihin, base sa bersikulo na binasa mo, merong naghanda Yes, sa bro. kanya ng isang katawan. Yes, bro. Kaya Ang tanong nga, ko, ang example, Sino ang kaya nga example kanina, bro. Ang aking example kanina parang pamilya. Iba ang ama, iba ang anak, iba ang ina. Ngayon, kung ating i-apply yung pamilya dito, ito yung anak. Yung naghanda ng kanyang katawan, yung ama. Pero isang pamilya sila, isang Diyos. Di naman maraming Diyos. Yan nga, in-example ko na kanina eh. So, ibig sabihin, ang ama ang naghanda ng kanyang katawan, Yes. pero yung pagiging tao, kusang loob ito ng bugtong na anak. Tama po ba? Hindi. Mali, Para bro. maging tao sa kusang loob ito ng anak o Hindi bro kusang ng anak kasi hindi pa siya ipinapanganak bilang tao, ipinlano na. Isayas 9:6 basahin natin. Oh, ano sabi? Isayas, Plinano? oh, pinano na. Isayas 9:6. Oh, yung pagkatao niya, ha? Hindi yung pagka-existent ng persona niya, yung pagkatao niya. Kasi kanina kasi, ang tanong mo sa plano kanina, yung existence niya. Pero ito, pagkatao to eh. Oh, pagkatao lang nga, specific pagkatao ha. Ito, Isaias 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Oh, yan oh. Oh. Sa madaling salita, yung pagiging tao, hindi ang kanyang pagka-existent as him. Kasi kung as him, sabi sa 1:17:5, kasama na niya ang ama bago palikain ng lahat. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko, sa piling mo, bago palikain ng sanlibutan. So, bago pa nilikha ang mundo, nandun na siya, kasama na siya ng ama. Therefore, hindi tao talaga yan. Yung pagiging tao niya, yun ang inihanda. Yung pagiging tao niya. Pero yung siya mismo, ay, kasama na siya ng ama bago palikain ng sanlibutan. So, ang ibig sabihin, follow up ko, Brother John, doon sa binasa mo sa Hebrew kanina, na ang naghanda ng katawan para sa bugtong na anak ay ang ama. Yung katawan niya ang inihanda. Anong katawan yun? Yung katawang ihahandog. O, yung laman. Yung katawang ihahandog. Kaya bago siya naging tao, kasama na siya ng ama. Kaya nga pinakita ko 17:5, sabi niya, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhati ang taglay ko. Sa piling mo, bago palikain ng sanlibutan. Existed na siya before ang sanlibutan. Tao ba yan? Naging tao lang. Oh. Yung katawang inihanda niya, yun ang katawang tao na siyang magiging siya. Oo nga. Hindi mo na nasapol yung gusto ko lang marinig sa'yo eh. Ang gusto ko lang marinig sa'yo, directly, ang ama talaga naghanda ng laman ng bugtong na anak. Bro, Yun lang naman. Bro, kanina ko pa sinabi, inihanda ng ama yon sa pamamagitan ng propesiya. Sinabi nga sa propesiya Isaias 9:6, inihanda. Pero bago pa nilikha ang kanyang katawang tao, bago pa siya naging tao, andyan na si Jesus kasama ng ama bago palikain ng sanlibutan. Bakit para yatang nilalak mo yung 17:5, bro? Anong reason, bro? Hindi, wala naman. Para napapansin mo kasi na
doon ka lang nakapokus sa katawan, ayaw talaga yung before nagkaroon ng katawan.